kapatid, isa po sa mga pinaka-malungkot na karanasan ay yung tumatanda kang mag-isa. Amen? Kaya nga, di bali na maliit ang bahay mo, konti ang pera mo, simple lang ang pamumuhay mo, basta't meron kang kasama, katuwang sa iyong buhay, maayos at masaya ang relasyon mo. Amen? Kasi kahit na gaano po kalaki ang bahay mo, kung puro naman sigawan sa loob, parang ikaw ay nasa impyerno. Kasi kahit na pagkasarap-sarap ng pagkain mo, kung wala naman nag-uusap sa pamilya, mapait pa rin ang lasa. Amen? At kahit na gaano karami ang pera mo, kung mag-isa ka lang sa buhay, malungkot pa rin ang puso mo. Kaya ang ganda po nung kasabihan, sabi, the quality of your life depends on the quality of your relationships. Nakita po nila yan sa pag-aaral Humahaba daw ang buhay ng tao kapag maganda ang relasyon niya sa iba. Ang nagpapahaba daw po sa buhay ng tao, hindi po pera, hindi po talino, hindi po yung kanyang trabaho, kung hindi yung kanyang magandang relasyon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang komunidad. The happier you are in your relationship, the longer, the healthier, the stronger you will be in your life. Amen? Kaya nagkakasakit po yung mga iba sa inyo Kasi ang papangit, ang papait ng inyong pagsasama. Amen? Mga kapatid, maraming mga tao ngayon ang nauuhaw sa pagmamahal. Amen? Kaya kung minsan, may mga tao kumakapit sa maling tao. Merong mga tao nananatili, nagtitiis sa mga toxic relationship. Merong mga tao nagpapakamatay, nagtatrabaho, inaakala kapag ako'y nagkaroon ng pera, tatanggapin ako, mamahalin ako, pero hindi naman. Ginagamit lang sila. Di po ba? Merong mga tao naghahanap ng approval sa social media. Pero tandaan niyo po ito, walang ibang taong makakapagpuno ng uhaw ng puso mo kung hindi ang Diyos. Amen? Kaya nga po, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, whoever drinks the water that I shall give will never thirst. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang pinanggalingan ng pagmamahal, doon nagiging masaya ang relasyon. Payapa ang pamilya mo at nagiging makabuluhan ang iyong mga araw. Kaya napakagandang tanungin po ang ating sarili. Ano ba talaga ang hinahanap at inaasam ko? Ano ba talaga ang uhaw ng aking puso? Kayo po mga babae, tanong ko lang po sa inyo ito. Ano pong hinahanap nyo, kayo po mga misis, sa inyong mga mister? Di po ba simple lang ang hinahanap nyo sa mga lalaki, sa inyong mga asawa, sa inyong mga mister? Yung mahalin lang nila kayo. Yung pahalagan lang kayo. Yung paglaban lang nila kayo. Yung ingatan lang nila kayo. Amen? Hindi naman po naghahanap ng perpektong lalaki ang mga babae. Naiintindihan po nila yun. Wala naman pong perpektong tao sa mundo. Hindi naman po kailangan ng babae sobrang yaman, sobrang gwapo, kamukha ng mga artista. Kadalasan, ang gusto lang talaga ng mga babae ay yung lalaking marunong at tunay na magmahal. Amen? Yung hindi ka iiwanan kapag mahirap na ang buhay. Yung hindi ka niya ipagpapalit kapag meron ng problema. Yung hindi ka niya sasaktan kahit nagalit na siya. Amen? Amen. Mga kapatid, simple lang po ang puso ng mga babae. Gusto lang naman nilang maramdaman na mahal sila. Ngayon po ang tanong ko, balik na rin po natin Sa tingin niyo po, ano naman ang hinahanap ng mga lalaki sa mga babae? Ano pong ninanais ng mga mister nyo sa inyong mga misis nila? Ano po? Akala po kasi ng iba, ang hinahanap namin mga lalaki ay yung magandang mukha, sexy ang katawan, malambing, sweet. Opo, nakakatulong po yan. Pero alam niyo, at the end of the day, bandang huli, kung tatanungin mo ang karamihan ng mga lalaki, ito ang pinakamahalaga para sa kanila. Ang hinahanap ng lalaki ay isang babae na marunong gumalang sa kanya. Amen? Yun lang pong hinahanap ng mga lalaki, ng mga mister nyo sa inyo. Respetuhin nyo lang sila. Huwag nyo silang ipapahiya. Kahit na sabihin mo, pamilya naman niya yan, anak niya mga yan, okay lang na marinig nila. Kapatid, masakit po yan para sa isang lalaki. Amen? Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang lalaki po kasi para pong isang kahoy sa labas. Pero sa kanyang loob, madali ring masaktan yan. May puso din yan. Amen? Kapag ang lalaki ay nirerespeto mo, lalo siyang magiging mabuti at responsable.
Kapag ang lalaki, pinapahalagan mo, lalo siyang magsisipag, lalo siyang magsisikap. Amen? Kapag ang lalaki, pinaniniwalaan mo, lalo siyang tumatatag, lalo siyang lumalapas. Amen? Kaya minsan, ang gusto lang po marinig ng mga misteryo sa inyo, kayo mga misis, kayo po mga babae, sabihan nyo naman sila, salamat, proud na proud ako sa iyo, naniniwala ako sa iyo. Sinasabi niyo po ba yun sa inyong mga mister? O baka sinasabi niyo, Father, alam na niya yan, automatic na yan. Hindi po. Iba pa rin kapag narinig nila sa inyo. Iba ang dating. Iba ang epekto. Yan mga kapatid, tandaan niyo po, ang babae naghahanap ng pagmamahal. Pero ang lalaki naghahanap ng respeto. Kapag ang babae minahal, mas lalo pa siyang magbibigay ng respeto. Pero kapag ang lalaki ginalang mo, mas lalo pa siyang magmamahal sa'yo. Amen? Kaya nga ang magandang relasyon po, kailangan dalawang kamay. Hindi po pwedeng isang kamay lang ang gumagalaw sa katawan. Mahihirapan ang katawan mo. At ano po ang dalawang kamay ng magandang relasyon, pagmamahalan at paggalang. Love and respect. Amen? Pero higit po sa lahat mga kapatid, ang pinakamagandang relasyon dapat sa ating buhay ay walang iba kung hindi ang ating relasyon sa Diyos. Kapag ang iyong relasyon sa Diyos ay mabuti, sapat na, puno na ang iyong buhay. Hindi ka mauuhaw sa ibang bagay kung napuno ang uhaw ng puso mo sa grasya ng Diyos. My dear friends, thirst for God before you thirst for things. Because only God will fill you, your needs, and much more. Amen? Dahil kapag ang Diyos ang nasa gitna ng iyong relasyon, makikita mo, magiging mas mapagpatawad ka pa sa iyong asawa. Magiging mapagpasensya ka sa iyong pamilya. At magiging mas matibay pa ang inyong pagmamahalan sa bawat isa. Kaya tandaan po natin, ang relasyon na wala ang Diyos sa iyong puso ay madaling masira. Napapansin ko po yan. Dami pong pumupunta sa akin, nagpapa-counseling. At tinatanong ko po, number 1, kasal ba kayo sa simbahan? At ang dami po, 70%, ha? Kasal sila sa civil, hindi po sa simbahan. Kaya sinasabi ko, kaya pala kayo'y nahihirapan kasi kulang kayo sa basbas ng Diyos. Ang relasyon na wala ang Diyos, mahina. Kung gusto niyong lumakas, tumatag ang relasyon niyo, hanapin niyo palagi ang Diyos. Amen? Meron pong isang bumisita dito po sa parokya. Isa pong matanda. Pagkayaman-yaman po itong matandang nanay. Pero kahit na sa sobrang dami po na kanyang pera, hindi po siya masaya. Binuksan po niya sa akin, kinekwento niya ang kanyang problema. Sabi niya, Father, nag-away kami nung aking kapatid dahil lang po sa santo. Kasi meron po kaming puon, meron kaming santo. Pinagawa ko po ito. Nung pinagawa ko po, ayaw nang ibigay sa akin ng aking kapatid, inangkin niya. Kaya yun po, nagdemandahan kami. Sabi ko po sa kanya, dahil matanda na po maghihigit na pong 90. Sabi ko, Inay, matanda na po kayo. Hindi nyo na po kailangan ng magtanim ng galit, poot, sakit ng loob. Nakakaiksi po yan ng buhay. Sumagot po siya sa akin. Sabi niya, kasalanan po ng aking kapatid. Ako po yung nakakatanda. Dapat po siyang magpakumbaba. Ayaw po akong kausapin. Nakakalungkot po, no? Bakit? Una, malapit siya sa simbahan, pero malayo naman siya sa kanyang kapatid. Pangalawa, bakit nakakalungkot? Maraming ang pera, pero hindi naman nakaganda ang pera sa pagsasama. Kaya napaisip po ako ito po yung aral. Hindi ibig sabihin, ikaw ay taong simbahan, tao ka na ring marunong magmahal. Amen? Being a church-goer does not automatically make you a loving person. Pangalawa, hindi rin po ibig sabihin, marami kang pera na gumaganda na at sumasaya ang iyong pamilya. Amen? Pero mga kapatid, sa gitna ng mga malungkot na kwentong nangyayari sa ating mga relasyon, ito po ang mabuting balita. May pag-asa pa rin. Dahil walang ibang makakapagbigay ng tunay na lunas ng problema ng ating mga puso't ugnayan, walang iba kung hindi ang Diyos. Na dumadating daw siya bilang isang buhay na tubig. Jesus is the living water. At bilang tubig, ano ang kanyang magagawa? Mapapalamig niya ang mga mainit na ulo. Mapapatahimik niya ang mga pusong puno ng galit. At mapapawi niya ang uhaw ng mga kaluluwang pagod at sugatan. Ang ating Diyos ang tubig na nagbabago sa ating buhay. Ang Diyos ang ating tubig na nagpapatubo ng kabanalan sa isang kaluluwa na tuyo sa kasalanan. Ganda po, no? Kaya nga, mga kapatid, yung uhaw ng puso mo, hindi niya kailangan
ng pera, ng gamit, kapangyarihan, o kasikatan. Hindi yan ang sagot. Si Jesus, sapat na. God is enough. May that be your prayer today. God is enough for me. Jesus is enough for us. Wag po kayong hihingi ng perfect life. Ang hingi nyo lang po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kapag si Jesus ang nasa puso mo, mapapawi ang lahat ng uhaw ng iyong kaluluwa at loob. At kapag lumakas ka, napawi ang uhaw, pagod ng iyong puso, magkakaroon ka ng panibagong buhay. Ikaw ay makakapagmahal muli at gagawin kang daan ng Diyos. Parang ibang tao ang mundong ito ay mapuno ng tuwa, kapayapaan at pagpapala. Amen.